Dito tayo mga kababayan sa mga pasabog na balita. Ano yan Mr. Maravillas? Kalunis-lunis? Yun nga po mga kababayan. Kahapon pa nga to, pinasabog na ni Congressman Ace Barbers yung tungkol doon sa economic advisor ni dating Pangulong Mau Diggs na ang sabi, sabit po sa droga. Sa bagay, matagal na po ito na usap-usapan. Pero ngayon, mga kababayan, kasi yung mga Chinese, nagiging kontrobersyal. Hindi lang dahil dito sa issue mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Bayan ng West Philippine Sea, kundi sa issue ng drug operations dito po sa ating bansa. Karamihan sa mga sabit po, mga Chinese names. So sabi nga po ni Congressman Ace Barbers, nagiging seryosong concern to national security. So ito ngayon yung balita. Sabi dito, House Drugs Panel eager to get answers from ex-Duterte Presidential Advisor Michael Yang. So sila pala niya Mr. Maravillas ang malamang polborobnik. Baliktad po ang mga kwento. Kaya tama yung mga sinasabi dito, mga kababayan sa amin. Yung kasabihan, an matinao, maginibo. Pag ang tao niya ay mabinigay, siyang ang may gawa. In simple translation po, ang exact translation niya ng an matinao, maginibo. Pag ikaw niya ay mainakusa, ay siyang may gawa. Yan mga kababayan yung kasabihan, old saying dito sa amin po sa Bicol. Nung panahon ni Apo Lakay, mga kababayan, yung dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, inakusa siya ng inakusa na magnanakaw. Ganon. Sabi ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, kami niya yung pinagnakawan, kinumpis ka yung kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng Presidential Presidential Commission on Good Government, PCGG. O ngayon, yung mga kaso ng pagnanakaw ng ating Pangulong Bongbong, ng pamilya ng ating Pangulong Bongbong, ayon, isa-isang binasura po ng korte, local and international, pati yung doon sa Amerika, sa ibang bansa, panalo yung pamilya Marcos. Yan sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag basta maniniwala sa mga kwento-kwento kasi may kasabihan tayo, ang matinao, maginibo. Ang mainakusa, tingnan ninyo ito mga DDS, mainakusa sila, akusa ng akusa, sila yung may gawa. O di ba? Kaming mga vloggers, inaakusa, yung mga pro-Marcos, bayaran po. Ang totoo niyan, sila yung bayaran. O di ba? Akusa ng pulburon, malamang sa malamang mga kababayan, sila yung supplier. Sila yung may gawa. Ito na ngayon ang iniimbestigahan ng Congress. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, marami na mga kwento rito na involved yung mga Chinese. Ito po, first Chinese mayor, Bamban Mayor Alice Gos, 2022 win celebrated in Chinese language paper. In-infiltrate tayo po para maging playground tayo ng mga drug lords nila. Diba? To weaken our society, our country. Gawin natin anyang mga adik, yung mga Filipino. Pero ito yung maganda. PCG stops China from exploratory activities on the Skoda Shoal, sabi po ng Philippine Coast Guard. Ito pa, Marcos welcomes France plan to join West Philippine Sea drills. Kailangan nating engage yung ating mga kaibigang bansa, the superpowers of the world, para ma-stop natin yung masamang plano ng China rito. Other than gustong kamkamin ang ating territory, parte ng strategy ng mga Chinese, gawing adik mga Pilipino.
nakapagnegosyo na sila mga kababayan, tapos napahina pa nila yung ating bansa. Kasi yung mga mamamayan, marami ng adik. Di ba? Kaya tuloy-tuloy yung kampanya mga kababayan, totoong kampanya laban sa droga ng ating administrasyon. Pero anya Mr. Maravillas, nakita mo yung viral picture ni Super Ate kasama yung mayor ng Bamba na Chinese. May nag-share po sa akin. Sabi dito, nakita na si Teacher Robilin a photo of Bamban Tarlac Mayor Alice Go with Senator Amy Marcos on her now deleted Instagram account went viral following a recent Senate investigation led by Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros into reported human trafficking and cyber fraud activities within Philippine offshore gaming operators or POGOs. Nakita na si Teacher Robilin, a netizen commented in reaction to the photo. During the inquiry, it was disclosed that Go, who allegedly played a key role in establishing a major POGO company in the Philippines, had no official government records. In one of Ontiveros' interpellations, Go explained that she does not have school records because she was homeschooled from elementary to high school and was tutored by a certain Teacher Robilin. However, Ontiveros, a homeschooling parent herself, expressed doubts about Go's claim of being homeschooled in the country as she could not even identify her homeschool provider. Grabe po ang infiltration, mga kababayan ng mga Chinese dito. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mag-ingat tayo sa 2025 midterm elections. Kasi yung China po, nangingialam na po sa political rito. Kailangang maiposisyon nila yung kanilang mga tao para walang resistance sa kanila pong pananakop sa ating mga territory. Paano yan, Mr. Maravilla, si Super Ate nasa picture? Dinilit na po. At saka, itong mga enemies of the state, talagang ganun ang strategy po nila. Yung mga suspected personalities, hindi nangangahulugan na nasa picture ni kasama si Super Ate. Kasabwat na siya doon. Ako nga noon mga kababayan, nung station manager pa ako, ng isang local station dito sa amin. Sa Sorsogon, na-assign kasi ako doon, yung lugar ni Senator Chis Escudero. May nag-invite sa akin, nakikipagkaibigan. Ako naman, siyempre, bagong salta ko doon, nakikisama tayo. At sige yung invite, mga kababayan kung saan-saan, nakasayahan. Then after, buti hindi po ako sumasama kasi wala akong hilig sa mga party-party. Then, isang gabi, may breaking news. Uldapan po. Ayun. Yung nag-invite sa akin, uldaper pala yun. Nahuli sa operations po na ginawa ng PNP. Uldaper pala yun. Ganun po kasi yung mga suspected characters. Nakikipagkaibigan sila sa ang akala nila magkakatulong sa kanila pag nasabit sa mga problema, sa mga krimen na kanilang ginagawa. Lalo na po, ako nga po media. Ganon ang ginagawa nila. Lalo na po kung mga opisyal ng gobyerno. Kaya ako, wala man akong Malaysia dito sa picture ni Super Ate at saka yung Chinese mayor ng Bamban Tarlac. Kasi hindi ko mo nagpa-picture po. Normal yan sa mga politiko. Kung sino yung nagpapa-picture sa kanila, nagbibigyan po. Hindi nangangulugan, kasabwat. Tama po? But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na ang bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin yung kwento tungkol sa sabi, ipapatawag ni Congressman Barbers sa congressional investigation yung dating economic advisor, si Michael Yang, dating economic advisor po ni Maudigs, sabit kasi po sa droga. Ito si Barbers, mga kababayan. So sabi dyan, former President Rodrigo Duterte's economic advisor, Michael Yang, has been invited to attend the next hearing of the Committee on Dangerous Drugs for alleged links to the 13 billion drug bust in Mexico, Pampanga last year. Kita ninyo mga kababayan, umaalingasaw na po. Kaya dito ninyo mga kababayan maintindihan kung bakit desidido po sila na ikodita yung ating Pangulong BBM at iupo si Inday kasi umaalingasaw na po o na doon sa issue ng Ayungin Shoal na ang nagbulgar po yung spokesman man lang po niya si Harimau. Daldal kasi ng daldal. Ngayon, siya mismo ang nagbulgar ng secret deal. So, subject na rin siya mga kababayan ng congressional investigation. Tapos, siyempre yung ICC, then ito mga kababayan na issue ng illegal drugs na sila ay akusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos na adik. You see? The invite was confirmed Sunday, kahapon po, by Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, longtime chairman of the committee. So sabi niya po, this matter niya has now gone from a simple illegal drug smuggling to a national security concern, sabi po ni Barbers. O describe Yang as an alleged drug lord. Kita ninyo, dating economic advisor po ni Maudigs, sinasabi na isang drug lord po. Ang nag-describe niya mismo, nag-describe mismo mga kababayan, si Congressman Ace Barbers. So sabi dito, in past hearings of the committee, Empire 999, the company that owns the warehouse where the 13 billion pesos drugs were ordered stored, was found out to be owned by Chinese nationals. Kaya po yung presence ng mga Chinese nationals po dito, lalo nagdagsaan po. Kaya yung mga Chinese tourists po, yung entry nila po iniigpitan na ngayon. Kasi malamang sa malamang, ang iba dyan mga kababayan, hindi naman po lahat, ang iba dyan po, mga miyembro ng mga criminal syndicates, infiltrating our country. Sabihin, gusto nila na magnegosyo rito. Ang negosyo pala po, droga. You see? At nakikipagkaibigan po sa mga top officials ng ating gobyerno. Worse, tulad nito ni Michael Yang na ginawa pang economic advisor ng dating administrasyon. O di ba po? They also owned other shell companies with personalities who have been previously linked to anomalous activities under the past administration. Sabi po dito sa
report ng Manila Bulletin. So sabi rito sa balita, during a May 8 hearing, it was learned that Lincoln Ong, the controversial figure in the Farmally scandal and Young's interpreter, was an incorporator of a company links to other companies including Empire 999. Any power presentation by Committee on Public Accounts Chairman Abang Lingkod Party List Representative Joseph Caraps Paduano. Yang was alleged to have links to Ong. To find out the connection, Santa Rosa City Loan District Representative Dan Fernandez moved that for Yang be invited in the next hearing. Matindi pala niya, Mr. Maravillas. Pati yung mga supplier. Yung Farmally po, supplier ito ng previous administration doon sa DOH. Yung mga pangangailangan po sa paglaban sa pandemonyum, sindikato pala po. Kita ninyo? Lumalabas, sindikato. So lumilinaw na po, mga kababayan, ang kwento. So ano yung plano ninyo sa 2025 elections? Iboboto ninyo po yung mga Team China? Ginawang playground po yung Pilipinas ng mga criminal syndicates na Chinese? At yung negosyo po, shabu? You see? Pero anya Mr. Maravillas, sabi ng mga DDS, napakagaling ng war on drugs. ng previous administration. Kayo na po ang maghusga kung talagang napakagaling ng war on drugs. So sabi dito sa balita, controversial firm Farmally had cornered billions in favored contracts with the procurement service of the Department of Budget and Management, then headed by Christopher Lau, for the government's medical supply needs during the BIDCO pandemonium. Yung iniimbestigan po, yung iniimbestigan noon ni Senator Dick Gordon, na galit po si Maudigs. Pinagmumura si Dick Gordon. Pero hindi po nagpasindak si Dick Gordon kahit na natalo for re-election. Hindi niya inatrasan, mga kababayan, yung kanyang obligasyon sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi siya nagpasindak. Ong revealed that the acquisition of supplies abroad was financed by Yang, kita ninyo, as Farmally had no financial capacity. Pati po yung supplies ng medical supplies ng DOH para sa paglaban sa pandemonyum po. Sinindikato. Ganon katindi, mga kababayan. In the latest turn of events, the Ombudsman has indicted another Farmally executive and close friend of Yang in the Farmally case. It was further established in the House probe that most of the incorporators of the different companies were actually Chinese nationals who present fake Philippine documents to make it appear that they are Filipinos. Kita ninyo yung policy, mga kababayan, na maging friendly tayo sa mga Chinese. Inabuso po tayo ng tudo. Grabe po yung nangyari during the previous administration. Kaya po si Xi Jinping, ginagamit niya yung mga minions niya rito, the former officials of this country. Kasi tingnan ninyo, mga kababayan, yung can of worms na nabuksan sa investigasyon ng Kongreso. Kaya sabi ni, it is now a national concern. Yung simple smuggling case, now a serious security concern ng ating bansa. It was further established in the House probe that most of the incorporators, mga Chinese nationals pala, na piniki yung kanilang mga documents para mag-appear na mga Pilipino sila. I always say that we have no problems with Chinese nationals doing legitimate business in our country, but doing these illegal drug activities is another story, sabi po ni Congressman Barbers. We need to establish the link between these companies and Michael Yang, the financier of Farmally. It is not as simple as it seems.
said the veteran Solon from Mindanao. These personalities niya and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate multi-layered company structure that resembles a maze deliberately designed to avoid detection in ultimate liability in case the scheme is discovered. Sindikato po, economic advisor po ni lumalabas, sangkot sa drug syndicate po, at pati yung suppliers ng DOH po, yung Pharmali, konektado po, supplier during the pandemonium. The activities of the other companies have not been unearthed yet by the incorporators, but the incorporators have gone into hiding already and have started disposing their assets. There is more than meets the eye. We intend to get to the bottom of this issue in order to find out if indeed the drug bust is just the tip of the iceberg. Sabi po ni Ace Barbers, the connection of alleged drug lord Michael Yang to these drugs activities is no surprise. Remember niya that in the past administration, he was named by a top official of the PNP, who was then tasked to investigate illegal drug activities. It was discovered that one on top of the drug trade was Michael Yang. Sabi po ni Barbers na economic advisor ni Maudigs. So tama po na we disengage mga kababayan dito sa pakikipagmabutihan po sa China. Kasi tayo nakipagkaibigan, iba naman pala yung intensyon nila. So kailangan higpitan natin yung entry ng mga Chinese dito po. Baka yung iba niyan, hindi lang yung mga sindikato ng droga, baka mga spies, mga Chinese spies. In fact, ito pong Bamban Mayor, yun ang tinitingnan. Yan ba? First Chinese Mayor, Bamban Mayor Alice Go's 2022 win celebrated in Chinese language paper. World News is a Chinese language paper with an office in Binondo, Manila. Go was hailed as the first Chinese mayor in the Philippines. In one of the ads, a Google translation of the text, however, labeled her as a Chinese American. Kaya po, mga kababayan, naisahan niya tayo, Mr. Maravillas. Kasi nga po, pro-China, yung previous administration po, pro-China. Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo sa pagpili ng ating mga leaders in the midterm elections. Yung mga kandidato sa pagkasenador, pati sa mga local officials. Kasi nga po, yun ang plano ng China kasi, maglagay ng mga Chinese nationals, i-infiltrate yung ating gobyerno para walang resistance sa kanilang pangangamkam dito po sa West Philippine Sea. Kasi siyempre, sympathetic sa kanila kasi mga Chinese nationals na yung kumukontrol sa ating gobyerno. Yung sabi dito, congratulations to Go Jan, Isang Jan of Chowdai for becoming the first female mayor in the Philippines, in the first Chinese mayor. The text of the ad read according to Google Translate. Go was described in the ad as a businesswoman, innovative politician who was elected the town's first female mayor and the first Chinese-American mayor in the town's history with 16,503 votes. Yeah, dapat po talaga ikuwaran to. Yun ang suggestion po ni Comelec Chairman Garcia. I-file yung co-warranto case against the mayor. Sabi dito sa balita, most of the congratulatory messages for Go came from groups in Chowdai, a village in Xinjiang City, Fujian Province in China. While the ads have rattled some netizens, those claiming to be knowledgeable in Mandarin said, the ad could not be considered proof of Go's Chinese nationality. The Chinese in the mainland really do have this habit of claiming anyone with Chinese ancestry as their own and crediting their success to their common heritage, sabi po ng isang social media user. Ayan po yung advertisement.
So kailangan talagang imbestigahan ito ng mabuti. Sabi ko sa inyo, pag si Inday po ang nanalo, malamang ang mga kakalat na pong advertisement, political ads, gano'n na rin po. Pati so na mga kababayan, Mandarin na po. No comment. Ganyan na po ang mga tarpaulin. Kaya ingat-ingat po tayo. Yun ang strategy na ginagawa po ng China. They are conquering us, mga kababayan, without firing a single shot through infiltration. Tama ba? Yung mga analysis natin noong mga nakang araw, ganoon kasi po yung strategy nila. Win the war without firing a shot. Soncho art of war po siya, mga kababayan. Subdue the enemy without fighting niya. Ang ginagawa nila, infiltration. Kinakaibigan nila yung bansa na gusto nilang sakupin. Ngayon ang ginagawa nila sa atin. Kaya kailangan po mag-ingat tayo sa pipiliin nating mga leader. Yung Team China po, huwag nating iboboto. So mabuhay yung ating mga modern heroes. Yung ating mga sundalo ngayon na nakabantay para ipaglaban po yung ating West Philippine Sea. So ngayon, sa latest development, mga kababayan, ng issue dyan sa West Philippine Sea, sabi po ni Tariela, the presence niya of the Philippine Coast Guard on Escoda Shoal has sent a strong message that the Philippines is not helpless against the illegal activities of China and the West Philippine Sea. This was proven by the PCG after it stopped China's plans to build an artificial island in Escoda Shoal. Sabi po ni PCG spokesman for WPS Commodore J. Tariela. Yan po yung ating mga magigiting, matatapang, totoong matapang, naninindigan po. Pinaglalaban po yung ating sovereign rights. So sabi po ni Tariela, the mere fact that the Philippine Coast Guard has prevented the Chinese government in continuing their island reclamation in Sabina Shoal means we remain to be effective. The state has the sovereign rights over these waters. Sabi po ni Tariela, natigil sila basically dahil simula nung nandyan tayo for 26 days, wala naman na silang nagawang pagdadamp. Kung hindi, nag-deploy na lang sila ng mga divers doing the measurement in all. Wala naman tayong nakita dito na actual na dinadamp na nila. Our mere presence has already deterred China in doing such illegal action. Di ba, mga kababayan? Kasi po, yun ang direksyon, yun ang order ng ating Pangulong BBM. Tama yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung tulad ng ginawa ng nauna, yung sige po ang pagmumura para sabihing maisog sila. Pero bahag naman po ang buntot dito po sa West Philippine Sea. And in fact, sabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, during the time of Maudix, pinag-utos niya sa ating Navy na wag nang magpapatrolya doon, wag nang pupunta doon. Ganon, mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nasabi nila, weak leader. Taranta po ngayon ang China. Na-engage niya po. Matagumpay niyang na-engage yung mga superpowers. Kumampi sa atin po. Tariela said that they have deployed its BRP Teresa Magbanwa, which is now on its 26th day on Escoda Shoal, to ensure that China will not be able to resume its illegal activities in Philippine waters. He said the PCG is hoping to flex more muscles in preventing the deployment of Chinese research vessels, Chinese maritime militia boats, and CCG ships on the Philippine waters, with the expected arrival of a 97-meter vessel from Japan. President Ferdinand R. Marcos Jr. requested the Japanese government for the acquisition of the said vessel. Kita ninyo, may squad na po tayo na darating dyan. Yung squad galing po sa Japan, Amerika, Australia, at yung sa atin po. Bino po yung squad. Squad force.
At ngayon, ang sabi dito sa balita, yung Pransya, sasama na rin po sa balikatan dito po sa West Philippine Sea, sa drill. Yan po, Marcos welcomes France plan to join West Philippine Sea drills. BBM lang po ang sakalam. So sabi rito, this is indicative of the growing support from the international community to assert the country's sovereign rights over the WPS, sabi po ng ating Pangulo. The President said that he remains thankful for the global support to the Philippines amid the challenges in the contested waters. Kami niya ay nagpapasalamat sa lahat ng iba't ibang bansa kahit na nanggagaling sa malayo pa, ngunit sila ay handang tumulong sa atin. At kapag tayo'y nagkaproblema, very supportive sila hanggang hindi lamang sa salita kundi pati sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable ang West Philippine Sea. So hindi po ito provocation tulad ng sinasabi ng mga pro-China leaders natin at mga propagandistang mga DDS vloggers na mga sinungaling. Nagpapagamit po kay Xi Jinping. Marcos Jr. said that support from the global community is crucial in maintaining the freedom of navigation in the West Philippine Sea, in that the global economy will not be affected. So may stake po sila rito sa pagtulong sa atin para po walang disruption sa flow ng mga supplies, mga kalakal po na dumadaan dyan po sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Ayos na ayos po? Ayos na Mr. Maravillas. So exciting ang mga developments ng mga balita sa mga ginagawang congressional investigations ng House of Representatives, pati yung Senado po. So nasa tamang direksyon po ang ginagawa ng ating Congress in support sa ating Pangulong BBM at sa protection po ng ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.